Kahit nag-deploy ng mga barko ang China, tuloy ang paglalayag ng civilian convoy ng atin ito coalition sa West Philippine Sea. Nasa linya si Elaine Fulgencio para sa update. Elaine, kumusta ang sitwasyon ngayon? Kailan ba lalarga ang civilian convoy? Yes, Cheryl. Sa ngayon, tuloy-tuloy na yung pagdating ng mga volunteer, yung mga makikilahok dito nga sa civilian convoy dito sa Scarborough Shoal, dito sa Bajo de Masinloc. And bukas ng madaling araw yung kanilang start ng paglalayag papunta dito sa Bajo de Masinloc. Sa ngayon, diretso pa rin yung pagkakarga ng mga ayudang dadalhin dito sa mga mangingisda natin sa Scarborough at hinihintay pa rin yung mga pagdating ng mga volunteer dahil maya-maya lamang magkakaroon ng media briefing para nga dito sa gagawing paglalayag bukas ng madaling araw, Cheryl. Nauna nang nanindigan yung atin ito coalition na itutuloy talaga itong civilian convoy, ano? Pero base sa nakikita mong mga preparasyon nila ngayon, gaano sila kahanda sakaling sumalubong nga ang mga barko ng China? Cheryl, hindi na daw bago yung ganitong aksyon ng China kasi nung nakaraang Christmas convoy, may ganito na rin daw na nangyari na nagkaroon nga ng mga karagdagang Chinese Coast Guard or Chinese militia na nakabantay doon sa daraanan nitong convoy. At ngayon, in-expect na rin nila ito. So may mga plans na sila and of course, nakipag-coordinate na rin sila sa National Task Force on West Philippine Sea, maging sa Philippine Coast Guard at nagkakaroon na ng koordinasyon at sasamahan daw sila ng Philippine Coast Guard para matiyak yung kaayusan at seguridad nitong mga volunteer na pupunta dito nga sa Bajo de Masinloc, Cheryl. Gaano karaming volunteers at gaano mas kalaki ang pangalawang civilian convoy na ito kumpara dun sa nauna nung Pasko? Yes, Cheryl. Yun nga sa pamunuan nitong ating coalition, 2 civilian boats, yung pangulong commercial fishing vessel yung gagamitin ngayon. Kumpara noong unang convoy, mas malaki yun kumpara dito kasi yung naunang ginamit nila kayang mag-accommodate na ng around 200 sa isang barko. Ngayon, limitado lamang ito at kaya lang nitong i-accommodate is 40 each boat, 30 to 40 each lang. And dahil limitado din yung slot at hindi ganoon kalaki yung gagamitin nilang fishing boat, fishing vessel, tiniyak pa rin naman ng mga organizer yung security ng mga volunteers, ng mga lalahok dito. And aside dito sa 2 pangulong commercial fishing vessel, meron ding 100 small fishing boats. Ito yung mga fisher folk natin, mga kapatid nating mangingisda na makikisama sa regata dito sa ating exclusive economic zone. Pero yung aabot doon sa Bajo de Masinloc is yung 2 pangulong commercial fishing vessel na maghahatid ng ayuda sa mga kapatid naman natin doon, Cheryl. Bukas ng madaling araw ang larga, gaano katagal ito? Yung magiging biyahe? Yes, Cheryl, base sa pag-uusap natin sa organizer, aabutin ng halos 50 hours yung kanilang paglalayag mula dito sa Masinloc papunta sa Bajo. Dito sa Zambales papunta sa Scarborough Shoal, dito nga sa Bajo de Masinloc. And expected na pagdating nila sa Subic Port na ng Friday Eve, mga 7 p.m. yung dating naman nila sa Subic Port, Cheryl. Alright, maraming salamat for the update, Elaine Fulgencio.